Sa video na to, babalikan natin yung magandang lugar na pinuntahan ko sa Calaca, Batangas noong 2024. Ipapakita ko rin sa inyo yung nasirang daan papuntang Fantasy World sa Lemery, Batangas. Nasanhi ng mga nakaraang bagyo. Makakadaan pa kaya tayo dito? Matutuloy pa kaya ang adventure natin? Tatagusin din natin yung daan papuntang Balayan, Batangas na hindi masyadong dinadaanan ng karamihan. Lahat ng yan ay mapapanood nyo sa video na to. Yo, what's up? So, nagbabalik na naman tayo dito sa ating paglalakbay. So this time may babalikan po tayo sa Batangas na last year ko pa po napuntahan pero hindi ko na mabalikan dahil hindi ko na matandaan yung dinaanan ko. So this time po ay alam ko na finally dahil yung pinost ko nung last time na vlog about doon, may nag-comment doon na taga doon daw siya. So tinanong ko siya, so na-confirm ko na yun nga yung pinuntahan ko. Ngayon po ay babalikan natin yun, yung napakagandang ano na yun, lugar na yun. So hindi ko sure kung maganda pa rin siya dahil dumaan po ang bagyong Krising, Dante at Emong ba, tama ba? So ngayon po ay August 1, 2025, so buwan na po ng August ngayon. So sa wakas mga kaibigan, umaraw na. Halos isang buwan akong halos hindi yata nakalabas. So ito po yung latest vlog natin. Dahil nung July ay grabe ang ulan. Alam niyo naman, yung mga nakakapanood sa akin na ayaw ko talaga lang lumalabas ng sobra yung ulan. Ayaw ko nababasa ako kasi baka dumami ako eh. At ito rin po yung unang-unang vlog ko sa bagong YouTube channel ko na Sobi 2.0 dahil alam nyo naman yung nangyari. Yung nangyari po doon sa YouTube channel ko, kung hindi nyo pa alam, sa mga curious dyan, yung YouTube channel ko po na isa ay wala na po. Pero bago yan, nandito muna tayo sa nandito tayo sa Governor's Drive. Papunta po tayo ng Batangas. Mag-U-turn po tayo dito. So ito yung paborito kong daanan kapag napunta ako ng Batangas. Kapag galing na ako ng sabihin nating Bacoor or Imus banda, hindi na ako dumadaan na Aguinaldo Highway kasi mas tingin ko mas papalayo ko dun eh. Dito nag-U-turn lang ako dito. Tapos papasok tayo dito sa Santras. Iyon ko muna yung map para makita nyo rin yung pupuntahan natin. Ito sa papuntang Governor's Hills. Ito po, tignan nyo, lumiliko sila dito dahil ayaw nilang dumaan doon sa may kabila. Parang manggahan yata yun, doon sa may bandang manggahan. Papuntang Santo M. de los Reyes. So ito po, dito po ako nadaan kumpara sa Aguinaldo Highway. Ayoko kasi nadaan ang Aguinaldo Highway ngayon, kahit ano pa eh. Sabado ngayon, pero ayokong mag-take ng risk doon kasi pangit yung may mga areas doon na ginagawa tapos may mga lubak din. Kaya mas pipiliin ko na lang dito and mas malapit. Pero depende pa rin sa panggagalingan nyo. Since galing na ako ng bandang Imus, so dito na ako dumaan mula Aguinaldo Highway kanan sa Governor's Drive, tapos dito sa Santras papuntang Governor's Hill, tapos kakaliwa tayo papuntang Tagaytay, yung Crisanto M. de los Reyes. So dito naman kasi nagpapasok naman sa Governor's Hills kahit outsider ka. Huwag ka lang gagawa ng masama. Kahit mukha ang kaduda-duda. Kasi suot natin ngayon, hindi tayo naka-gear ngayon eh, pero naka-tamang jacket lang tayo ngayon kasi gusto ko lang i-feel yung ride na to without the safety safety gear. Kasi pupuntahan natin ngayon ay dyan lang naman sa Batangas. Estimate ko mga 60 kilometers, 120 balikan. 120 kilometers. Ito na po yung Governor's Hills. So mamaya kwento ko sa inyo yung nangyari sa YouTube channel ko sa mga hindi pa nakakaalam and sa mga curious dyan habang nag-rides tayo. Kasi medyo magiging mahaba din tong rides natin na to. And may nagpapa-shoutout nga pala, hindi ko sure kung natatandaan ko yung pangalan niya eh. Para siyang, pangalan yata na Richard from Delaware. Shoutout kung nanonood ka man ulit. Ayan, shoutout kay Richard ng Delaware. Not sure kung tama yung pagkakabasa ko kasi makakalimutin ako eh.
So shoutout, yung mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down below. Shoutout natin sa mga next vlogs natin. Shoutout sa'yo, Richard, kung nanonood ka man, kung tama ba yung pagkakabasa ko, pagkakatanda ko sa ano mo. So pag umalawa tayo dito, papunta po ng Tagaytay, Crisanto M. De Los Reyes. Ito, General Trias proper city, yung kanan. Thank you po. Ayan, kaliwa na tayo dito. And dito po, dire-diretso na po ito. Nagawan ko na rin ng vlog to, pero this time kasi medyo magiging mahaba din. Para mapakita ko rin sa inyo yung update. Kasi matagal na rin yung vlog ko dito, months na rin dumaan yung bagyo. Tingnan natin kung ano yung mga nasira dito, kung meron mang natuklap na daan dito. Malalaman natin yan. And excited ako ngayon kasi yung pupuntahan natin ay huling punta ko doon, talagang grabe yung galak ko. Kasi nung napuntahan ko yun around January or February 2024, bago pa lang yung motor ko nun bagong kuha ko pa lang wala pa siyang gas-gas nun wala pang semplang yung motor ko nung mga panahon na yon. Tapos hindi ko na matandaan kung saan ako dumaan. Kasi may dinala lang ako doon, may diniliver lang ako doon. Tapos hindi ko na nabalikan kasi yung mga panahon na yun, hindi pa ako motovlogger noon. Puro bike content pa yung ginagawa ko. Yan, sa mga matagal na nakasubscribe sa akin, sa lumang YouTube channel ko. Yung nangyari po sa lumang YouTube channel ko, kaya di nyo na po ma-search. Sa mga nagtatanong dyan ay na-terminate po dahil nagkamali ako ng isang upload. Nalabag ko yung community standards ng YouTube. Ayan, na-terminate. Isang upload lang, isang maling upload, terminated po. Hindi ko na mabalik. Kaya itong bago kong YouTube channel na Sobing 2.0, kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede kang mag-subscribe. Hindi naman ako magagalit. And kung gusto nyo supportahan itong ginagawa natin, kasi madami pa akong rides na pupuntahan. Ang dami nag-request. Cavite to Bicol, Cavite to Baguio, Cavite to Quezon Province, to Isabela, to Ilocos. Madami akong gagawing adventures kung gusto nyong mapanood. And most of the time kung kaya natin gawin, hanggat maaari, alam nyo lang ang ginagawa natin, uncut version. Meaning mapuputo lang po itong vlog natin kapag naloba tayo. Pero kung saan tayo nalobat, dun din tayo magsisimula ulit. So uncut version pa rin siya. Nalobat lang tayo pero yung daan ay yun pa rin. So yun nga po, kung di ka pa nakasubscribe dito sa bago kong channel, Sobi 2.0, mag-subscribe ka na rin kung gusto mong makita yung mga adventures natin. Nakakalungkot dahil yung pinaghirapan ko ng 5 years grind, 140k subscribers na yata ako doon. Nawala na lang ng bigla. Naka-move on naman ako kahit papaano, malungkot. Nakakalungkot naman talaga kasi nga una-una, yun yung main source of income ko Kaya nalungkot talaga ako and syempre yung grind Hindi lang naman yun yung naiisip ko yung pagod ko doon, yung from 0 subscribers to 140,000 subscribers. Pero alam ko naman na may plano ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa atin. May tiwala naman ako sa Kanya. Kaya itong bagong YouTube channel natin ay sana supportahan nyo rin. And alam ko makakabangon talaga ako. And salamat din sa mga nagpalakas ng loob ko, sa mga co-content creators ko, mga vloggers, mga nag-comment. Alam nyo na kung sino kayo. Sobrang dami nyo, di ko na kayo isa-isain pa. Alam ko yung mga pangalan nyo. Maraming salamat sa suporta. And pwede rin kayong mag-join dyan sa aking subscription per month kung gusto nyo. Meron dyan mga specialized stickers and magagawa ko ng content na para lang sa inyo. For subscribers only, or yung mga members, kumbaga members ng Sobi 2.0, para siyang group. Magkano lang monthly yata nalagay ko doon? 79 pesos or 59 pesos yata, I'm not sure. Yung level 1, 3 levels kasi yan, so nasa inyo, pero wala namang pilitan. Kung gusto nyo supportahan yung ating simbahan pala to, etong Our Lady of Guadalupe, may parang church pala to sa
So ayun po, excited ako ngayon dahil maganda yung panahon, wag lang sanang uulan. Pero base naman sa weather forecast ngayong August, wala pa namang namamataang bagyo na bago. So samantalahin natin yung araw. Dahil matagal ako natenga sa bahay, to be honest, mula nung nawala yung YouTube channel ko nung June, July, halos hindi ako nakalabas. And buti na lang kamo yung mga upload ko, yung mga rides ko ay hindi ako nag-delete. Halos lahat ng rides ko na nagawa ng motovlog ay hindi ko po na-delete. Yun yung in-upload ko ngayon dito sa aking YouTube channel na Sobi 2.0. Nakakalungkot man kasi nga yung mga bike check ko noon, content ko sa bike, around 1,000 videos na mahigit yun na nagawa ko mula pandemic nawala na. Pero dito tayo babangon ulit sa ating bagong YouTube channel. So gusto ko nung daan na to, itong kalsadang 2M de los Reyes na to. Alam niyo ba kung bakit? Dahil maganda yung kalsada dito. Sa mga di pa masyado nakadaan dito, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung daan na to. Ito kasi ay paahon. Kung i-compare ko to sa sa Aguinaldo Highway, mas maganda yung daan dito. Tsaka mas kukonti yung dumadaan. Itong kalsada, patag, ganto lang. Pero dumaan yung bagyo tignan natin kung may nasirang daan dito. Mura na mga gas dito, 50 pesos lang 50 pesos unleaded, 51 premium. Samantalang doon sa pinagpapagasan ko sa amin, yung Big 3, alam nyo na yon, yung P, yung S F55 pataas. Enjoy ko talaga itong daan na to. Ewan ko ba, kaya tignan na naman kasi dire-diretso lang. Taka maluwang kasi sa Aguinaldo Highway, kung doon ka dadaan, ang kasabahay mo doon halo-halo, jeep, truck, SUV, and maraming motor. Dito, tingnan nyo naman kung gaano kaganda at kakomportable dumaan dito sa kalsadang 2M de los Reyes. Sa lahat po ng nagawan ko ng shortcut na papuntang Tagaytay, ito yung nangunguna na gusto kong dinadaanan. And pangalawa yung Concho Road. Sa kabila naman yung Concho Road. Kasi ganito yan kung papuntang Tagaytay mula po sa Bacoor, sabihin natin ito yung Tagaytay, ito yung daan ng Aguinaldo Highway, ito naman yung daan papuntang ito yung kalsadang 2M de los Reyes, ito naman yung Concho Road. So madami kasing daanan doon at na-content ko na naman yan, nandyan lang sa YouTube channel ko. Yung mga papuntang Tagaytay na yan, i-search na lang dyan, Tagaytay. Ayan. Nandyan na yung mga nagawa ko na vlog. Sarap talaga dito. Maganda yung panahon, sana makisama siya hanggang mamaya. Hanggang sa makarating tayo doon kasi yung pupuntahan natin. Pangit yung pangit yung lugar kapag umuulan. Dahil may mga part na hindi simentado may mga part na malupa pa So malalaman natin mamaya kung tama yung tansya ko doon sa pupuntahan natin. Hinanap ko yun nung last time nung pumunta ako ng Barangay Tamayo sa Calaca, Batangas. Yung pupuntahan kasi natin ngayon ay sa Calaca, Batangas din. Pero yung last time kasi na napuntahan ko yun o hinanap ko yun, hanggang Barangay Tamayo lang ako Sige po. Ay, hindi pala tatawid. Kala ko tatawid si ate. So papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung daan na yon. And nagdala ako ng dito upuan, yung foldable na upuan, para makapagpahinga tayo doon. And makagawan ko din ng vlog yung isa pang tambayan na maganda yung tanawin, nakita mo yung Taal. Abangan nyo lang. Yung isang pwede nyong gawing tambayan para mag-relax. Kung gusto nyo mag-emote, antayin nyo yung vlog ko na yun. Bababa ka lang mula Tagaytay.
Ayan, kita nyo naman yung daan dito. Ang sarap. Kung sa Aguinaldo to, malamang sa malamang stoplight, ang dami ng sakyan, pollution. Eh dito, tingnan nyo kung gaano kaganda tong daan na to. And medyo umiinit na. Ayan, medyo lumalabas na yung araw. Kasi nung July talaga, grabe. Timbahay lang ako noon. Halos hindi ako nalabas nung July. Kasi hindi ko alam, hindi naman sa maarte, pero ayoko talaga ng ayokong nagvo-vlog o lumalabas ng umuulan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi maganda yung magiging kuha sa camera kapag umuulan. Kung nag-guess nyo sana yung gusto kong yung pinupunto ko, pag nag-vlog ka kasi ng umuulan, hindi mo ma-feel talaga eh. And hindi mo din talaga siya ma-enjoy. Ako mismo na nagvo-vlog, and yung mga nanonood o yung manonood, imagine kung pupuntahan ko yung pupuntahan natin ngayon doon sa may magandang view sa Batangas, sa Calaca, Batangas, nang umuulan, hindi natin ma-enjoy. Pero ngayon umuaraw eh. So sana makisama siya hanggang matapos tayo doon sa pupuntahan natin. At ramdam ko na yung medyo paahon dito. Takbuhan natin, tamang 50 lang. Hindi naman tayo nagmamadali, hindi natin kailangan na mamatarat. Ito, diretso lang to. Tapos ang labas natin ito doon na sa bandang Tagaytay, Jollibee, yung may ginagawang bridge. Alam nyo kung saan yun? Mamaya pa malalaman nyo. Ay, patag na patag yung daan dito. Ganda. It's either nakasimento or naka-asfalto. Pero dito tignan nyo yung asfalto, hindi siya basta natutuklap. Kasi hindi naman siya dinadaanan ng malalaking truck, mga 18-wheeler, mga 10-wheeler. Yun ang nagpapatuklap eh. Nang daan, tignan nyo yung sa Maynila, o sa Aguinaldo Highway, ang lalaki ng dumadaan eh, dito tuklap. I think kapag main road, mas magandang gawin niya lang sementado. Kung wag niya lang gawing ganito. Ito kasi naka-asfalto to, kitang-kita naman dito kulay kulay black. Naka-asfalto to, yung asphalt. Yung ganitong klase kasi hindi siya pang matagalan eh. Ito nakakaroon ng crack to pag nagtagal, lalo pag uulan, bagyo, tapos aaraw. Tapos dadaanan ng malaking truck, mga sasakyan, hindi magtatagal. Ito siguro feeling ko matagal na to, pero hindi siya dinadaanan ng mga truck na 18-wheeler, mga 30-wheeler. Hindi siya nasisira. Sa Aguinaldo Highway kasi may mga part doon na naka-asfalto. Ang tendency, katagalan, natutuklap, uulan, araw, dadaanan naman ang sasakyan. Tignan nyo yung EDSA. Yung EDSA ngayon, lubak-lubak. Base sa balita. Kasi naka-asfalto yung karamihan doon. O, tignan nyo. Ang gagawin lang nila doon, remedyo lang. Kasi pag sinemento nila yon, matagal-tagal. Bubuklatin pa nila yon. Nagiging ganyan pag nagtagal-tagal. Sa EDSA ngayon, ganyan. To tell you honestly, mula nung nagka-NCAP, hindi pa ako nakadaan ng EDSA nang nakamotor. Imagine kung kailan nagkaroon ng NCAP. Kailan ba nagkaroon ng NCAP? May yata, kung doon nagkakamali, May. Mula po nung May hanggang ngayon, hindi pa ako nakadaan doon sa Maynila. Natatawa na nga lang ako kasi wala naman akong gagawin doon Wala naman akong lakad papuntang Pampanga, kasi nung bago magkaroon ng NCAP, ang lakad ko madalas Pampanga, Tarlac. Lalo ngayon,
pumangit na yung mga kalsada doon ngayon, at saka bahain kasi yung dadaanan mo. Ito na yung ano, ito na yung ano tawag dyan, yun yata yun, tama, bypass kung di ako nagkakamali. So smooth sailing tayo dito. Para lang tayong nasa karagatan, smooth sailing kumbaga. Kita nyo, wala pa tayo na daan ng traffic light. Siguro yung traffic light bandang Tagaytay na. Pero kung ang daan natin ay sa kabila, sa Aguinaldo Highway, ay grabe po ang ano doon. That's why gustong gusto ko tong daan na to, Crisanto M. de los Reyes. Hindi ko na matandaan kung kailan ako dumaan ng edge sa tuloy ng Aguinaldo Highway papuntang Tagaytay. Matagal-tagal na din. Ito yung Farm Bill, oh! Farm Bill. Kung naabutan nyo yung Farm Bill, comment down below. And malamang sa malamang may anak ka na. Kung wala pa, yun lang. Dahil yung Farm Bill, alam nyo naman, sobrang tagal na yan sa Facebook. Sana ganito lang yung panahon hanggang buong araw, hanggang sa mga susunod na araw, para araw-araw tayo makapag-vlog sa labas. Samantalahin natin yung magandang panahon, kasi pag pumunta na naman tayo sa panahon na tag-ulan, wala na, malungkot na naman tayo. Timbahay na naman tayo. Itong daan na to, goods to sa mga baguhan. Kung baguhan ka sa motor at gusto mo magtagaytay, dito ka dumaan. Kasi dito kukunti lang halos yung dumadaan compare mo sa Aguinaldo Highway. Yan smooth sailing lang tayo dito. Okay naman yung daan. So far so good. Patag, pinakita lang akong ilang uka or lubak, pero boost na din. Nasa may bandang Alfonso na tayo. Ito na yung ano ng Alfonso, welcome ng Alfonso. Ay, Amadeo pala, sorry. Alfonso tuloy. Amadeo pala. Sorry, ayan po. Welcome to Amadeo, coffee capital of the Philippines. Uy, may LTO. Damn, may nanguhuli. Buti na lang nakaano tayo. Hindi ka makaka-U-turn doon, ha. Okay yung okay yung pwesto nila doon, ha. Kung baga paahon hindi ka makaka-U-turn Delikado, double solid yan, no. Double yellow. Oy, yes sir, ang sarap. May nag-request nga pala na gumawa daw ako ng parang isang group or parang group ride. Magkaya daw ako ng group ride. Siguro pag-iisipan ko kung paano yung magiging setup. Excuse me po. May mga nag-PM kasi sa akin may mga nagko-comment din gusto nilang sumama sa mga rides ko nagkataka ako, hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo basta tamang lang tayo, nag-rides lang. May mga gustong sumama. Pwede naman. Iisipin ko muna kung paano magiging setup, kasi hindi naman lahat
available ng weekdays, may mga pasok syempre, and kadalasan malamang sa malamang weekends lang yung iba. Pag-iisipan ko kung paano magiging setup kung saan tayo pupunta. Nagawa tayo ng group ride kahit hindi naman tayo sikat. Kumbaga, para tumibay lang yung ano natin, yung community, kumbaga. Yung samahan ng mga riders, no. Soon gagawa natin ng ano yan, ng paraan. Kasi mahirap pag-organize ng ganyan eh. Lalo pag madaming gustong sumama, mahirap. Siguro kung pasimula, siguro kahit ilan lang muna pwedeng isasama ko, mga ilan lang siguro. Pero malalaman, pag-isipan ko muna kung paano magiging ano yan. Kaya wait lang kayo dyan kung gusto nyo sumama sa rides natin, mangyayari yan. Napaaw na naman tayo dito. Woohoo! Ganda talaga ng daan na to. And baka nagtataka yung iba, baka lang nagtataka yung iba kung bakit sobrang haba ng mga vlogs ko, yung mga content ko. Baka nagtataka lang yung iba, i-explain natin ng konti. Kaya po mahaba yan dahil yung mga content ko po ay halos isang buong biyahe mula sa start hanggang, or mula sa pinagmulan ko hanggang makarating ako sa pupuntahan ko. Ang purpose kasi niyan ay para mag-guide din, para malaman din ng mga manonood sa akin kung malakas yung hangin, para malaman din ng mga manonood sa akin o nanonood sa akin yung eksaktong dinaanan ko. Kasi may mga content, actually madami, halos lahat eh. Yung mga motovlogger na may mga pinupunta mga gandang lugar, tapos madami silang cut. Sige. Akala ko tatawid. Nasa kayata. So yun, kaya mahaba yung mga vlogs ko para masundan ng mga nanonood sa akin yung mga pinupuntahan ko. Kasi may mga content creator, mga motovlogger na pinapakita lang nila yung mga gandang lugar, yung mga pinupuntahan nila. Hindi nila pinapakita yung buong biyahe. Pero sa vlog ko kasi, yung mga pinupuntahan ko, yung mga shortcut na diadaanan ko, mga alternative na ruta, ay pinapakita ko yung buong biyahe para makita nyo kung okay ba sa inyo yung daan. Ay, may lubak dito. Ay, okay pala dito, maganda yung kalsada, walang lubak. Ay, matraffic pala dyan, ayoko dumaan dyan. Para magkaroon kayo ng idea. Yun yung purpose. Kaya mahaba yung mga vlogs ko. Pero depende pa rin ha. Depende pa rin kung hanggat kaya ng SD card ko and kaya ng action cam ko. Kasi mga pinupuntahan ko lang naman, Cavite to Batangas, to Monte Maria, Quezon. Hindi pa ako nakapag-vlog talaga ng sobrang haba. Although yung Taal Loop ko, inabot ako ng 4 na oras. Kung gusto nyo mapanood yung full episode ko ng Taal Loop, hinati ko lang siya sa 4 eh. 4 na episode, tig-1 oras eh. 4 na oras po yun. Nandyan lang sa videos ko, i-search nyo lang dyan, Taal Loop. Hinati ko lang siya sa 4, pero tuloy-tuloy po dapat yan. Siguro yun yung pinakamahabang vlog ko na tuloy-tuloy ako nagsasalita. 4 na oras ako halos nagsasalita. Ayan, kung gusto nyo mag-Taal Loop, panoorin nyo yung vlog ko doon, yung Taal Loop na vlog. Nakikita nyo yung mga pinuntahan ko. Ayan, nasa may bandang ano na tayo, Pa Alfonso, I think. Okay dito, banda, okay pa naman yung kalsada. So dito, pinapaliko tayo.
Oo, liliko tayo dito. Oo, liliko tayo dito. Sundan natin ito, nasa mapa natin. Kasi pag dyan tayo lumabas, traffic dyan eh. So pupunta tayo ng Tagaytay Bypass Road. Oo, Patagaytay Bypass Road tayo. Para ang labas natin sa kabila. Kasi pag dinaretso mo to, mahogany. Para hindi na natin madaanan yung sobrang lubak, kakanan tayo dito sa bypass. Ito yung unang stoplight na dinaanan natin mula doon sa Arnaldo Highway. Pwede ba kumanan dito? I think wala naman nakalagay na no right turn or no red signal eh. Pwede naman. Kanan tayo dito. Galing ni Kuya. Doon siya tumaan sa kabila. Okay. Ito na yung Tagaytay Bypass Road. Ito, nakakatakot dito pag gabi. Nung mga unang daan ko dito, wala pang mga ilaw. Poste ng ilaw na yan. Nakakatakot dito. Lakas yung hangin. Pero maganda pa rin yung panahon. Excited na ako sa pupuntahan natin. Nagawa na pala to. Dati kalahati lang to eh. Pero ngayon nagawa na. Ang pinakagusto ko talaga sana ang mapuntahan ay norte. Kailangan ko lang talaga ng budget kasi medyo malaki-laki kailangan budget dun eh. Yung North Loop, gusto ko sana siyang gawin na, alam nyo, hindi ka nagmamadali. Kukunin ko siya ng at least mga 10 days, ganun. Maikot ko man lang yung norte. And mapuntahan ko yung anak ko sa Isabela. $10 days, siguro maximum ay 20 days. North Loop. Para ako nagbakasyon nun, no? Saya nun. Soon, sana magawa ko yan. Bala ko sana yan, kung di lang magagawa ko na sana yan, kung di lang talaga nawala yung YouTube channel ko na main. Ayoko na lang isipin. Nakakalungkot. Pero wala tayong magagawa, move on na lang. Andyan na yan eh. May plano ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa atin. Lakas ang akin dito. I think rinig naman yan sa Sige. 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 Pag mga ganyan, sa inyo kung gadiretso na sila. Pero pag pinauna kayo, edi goods. Tulad ng ginawa ni Kuya, pinauna tayo. Okay. Wala namang pagdilim. Hindi na ako nagdala ng kapote eh. So sana hindi umulan. Hindi ko naman habol sa Tagaytay or sa Batangas ang foggy. Yung fog, hindi yun yung habol ko. Yung magandang view ang hinahanap ko sa Kalaka. Doon tayo pupunta. Woo! Masarap talaga mag-ride.
kahit solo ride lang ako, na-enjoy ko pa rin. Kasi ako, nasanay na akong nasanay na ako lagi akong solo. Ganun siguro talaga kapag kaya mo na maging independent, yung na-enjoy mo lang, or na-enjoy mo na yung isang lugar kahit ikaw lang. Kumbaga maturity, yun yung maturity na tinatawag, yung hindi na nakabase sa, thank you, yung hindi na nakabase sa sa kasama mo, yung pagiging masaya mo. Kumbaga kaya mo maging masaya in your own buhay. Hindi ko mahugot yung sasabihin ko dun eh. In your own pace, kumbaga. Kaya mo maging masaya kahit ikaw na mag-isa. Kasi wala naman akong mayayaya na tropa ko. Ako kasi, biglaan lang talaga ako nag-ride eh. Pag sabi natin kahapon or ngayon, sabi natin gabi, naisipan akong puntahan itong lugar na to, yun na yun eh. Hindi ko siya pinaplano ng hindi ko siya pinaplano ng matagal. Pero ito pong pupuntahan natin, actually, ito talaga yung plano ko ng matagal. Habang bumabagyo, hinahanap ko talaga yung eksaktong lugar kung saan talaga ako dumaan. Pero this time, mapupuntahan natin siya. Sana tama yung pupuntahan natin. Sana tama yung kalkulasyon ko, yung nasa mapa ko. Sana nasa tama tayong landas. Sa kanan tayo sa Mayor's Drive. Dito rin talaga, dito ako nadaan madalas kapag pupunta ako ng sabi natin papuntang Fantasy World, papuntang Nasugbu. Ito yung pinaka-the best na daanan. Kasi hindi ka nadadaan ng hindi mo nadadaanan yung Tagaytay Rotonda, yung Mahogany. Ito, tumbok na to. Tsaka hindi mo madadaanan yung traffic na yan. Ayan, traffic yan eh. Andyan yung ginagawang flyover eh. So kung ayaw mong madaanan yan, tsaka pangat yung kalsada dyan, dito ka na dumaan sa kanan. Itong Mayor's Drive, yung ginagawa na yan, traffic dyan eh. Dito ako na kanan. Itong Mayor's Drive, susundan mo na lang to eh. Ito, tag-part na ng Tagaytay ito. Time check natin, maaga pa eh, 9:20. Late ng 9 minutes yung sa motor ko. 9:20. Siguro mga bago mag 10, napuntahan na natin yun. Bago mag 10 AM. Yung sa may bandang Kalaka. Mali pala yung banggit ko doon last time. Kasi may nag-comment, hindi daw pala Kalaka yun. Kasi pagkakabanggit ko ay Kalaka. Ang banggit pala daw doon ay Kalaka. Medyo matigas. Hindi siya Kalaka. Kalaka. Tama ba? Comment down below sa mga taga Kalaka, Batangas. Pasensya na kung mali yung banggit ko doon. Kalaka pala. Kalaka. Hindi Kalaka. Ayan yung ginagawang flyover dito na grabe na yung sa tagal na din. Grabe na yung na yan. Tagal matapos niyan. Magiging na yan, magiging Great Wall of Tagaytay na yan. Dati may Great Wall of Bacoor. Ito naman magiging Great Wall of Tagaytay na to. Nakanan tayo dito. Palatandaan nyo yung Jollibee. Itong Jollibee na to. Pangat ang kalsada dito, lubak oh. Tapusin nyo na yan.
Grabe. Oh shit. Sorry. Grabe na yung lubak. Dito pang isahan lang yung ano. Ginawa nila ng ganyan. Para saan? Para saan? Parang ganun din. Hindi naman konektado sa ano yan. Sa Litex. Litex ba yun? Okay, nasa Tagaytay na tayo mga kaibigan. So yung panahon dito ay maaraw. August 1, 2025. And pasensya na po kung mahaba yung vlog natin, kasi may mga nag-e-enjoy din pala. Comment down below kung na-enjoy nyo po yung vlog natin na ganito, yung mahaba. Kasi ayoko lang ipakita sa inyo yung ano, yung highlights. Para sa akin kasi, mas gusto ko ng mahaba yung vlog ko, para ma-appreciate din ng iba na gusto nilang makita yung lugar, kung paano pumunta. Hindi lang yung highlights na yung highlights ng lugar na maganda yung lugar. Gusto ko pakita din sa inyo yung kalsada, yung dinaanan ko. Kaya comment down below kung ano bang prefer nyo, yung short version o yung longer version, yung uncut version tulad nito. Pa-comment sa baba kung anong prefer nyo, para may idea din ako. Syempre gusto ko din kayong tanungin kung gusto nyo ba makita yung buong biyahe, kung na-enjoy nyo ba yung ganito o yung highlights lang ba. Kasi for me ano lang, gusto ko talaga ipakita sa inyo yung buong biyahe para malaman nyo din yung daan, and para ma-feel nyo rin. Kasi may nagko-comment din pala sa akin na hindi siya nakakapag-rides, wala siyang motor. Yung iba may motor na, yung iba may motor pero hindi nila magawang mag-rides. Parang nagpapasalamat sila kasi parang nag-rides na din daw sila. Kahit nasa bahay lang sila, nasa mga office nila, nagtatrabaho sila. Kumbaga na-enjoy din nila yung ginagawa natin. Kumbaga na-appreciate nila na parang na din tayo nag-rides or parang na rin siyang nag-rides. Ganun ba kayo? Comment down below kung ganun yung feeling nyo kapag nakakapanood kayo ng mga rides na ganito. Yung feeling nyo nagbiyahe din kayo, feeling nyo kayo yung nakahawak sa manibela, yung sa throttle, kayo yung nagka-throttle dito. Ito yung isang magandang tambayan pag pupunta kang Tagaytay. Ito, naubos na yung mga puno pala dito, siguro sa bagyo. Ano? So comment down below kung na-enjoy nyo yun, kung na-enjoy nyo nga yung ganito. Nanonood lang kayo pero para natin kayong nagmamaneho. Tagaytay Laurel Road na pala to. Ang gagawin natin, dadaan tayo sa Jokno. Pero naka-indicate kasi dito sa Google Maps ko, nakasarado daw ang Jokno ngayon. Pero I'm not sure. I don't think so. Kasi hindi nila masasara ng full yung Jokno kasi dinadaanan nyo ng mga taga dun eh. Yun lang yung daanan nila papuntang Tagaytay eh. So tingnan natin. So far yung panahon ay nakikisama. Yung klima dito hindi siya mainit, may pagkamalamig, pero hindi naghahati yung init at lamig. Ayan naman, naka-jacket pa tayo eh. So papunta na tayo ng Jokno Highway. Sana makadaan tayo doon kasi nakasarado daw eh. May road closure daw sa Jokno eh.
Dahil sa bagyo, nasira ba yung bridge doon? Hindi, matibay yung bridge na yun eh. Dire-diretso lang oh. Halos hindi tayo na-traffic pala no? Wala tayong halos dinaanan na ano. Yung tumigil tayo sa stoplights, may stoplight tayong dinaanan, bundang Tagaytay na, pero kumaanan lang tayo eh sa Tagaytay bypass. Ito na yung Arco na Alfonso. Ayan o. Uy! Bumaba yung cellphone ko. Ito naman yung papuntang ano. Ito. Ayan o. Ah! Sarado. Road closure. Road close pala yun. So sarado pala yung papuntang ano. Yung Blackwall. Delikado naman kasi talaga doon. Teka lang. Nawala yung recording ko. Skip yung recording. Ayan. Nawala yung recording ko kasi dumaan tayo sa ribbon strips eh. Bumaba yung cellphone ko eh. Sumuko eh. Woohoo! Ayos ang panahon. Sarap. Sana makita natin yung ano. Sana tama tong nasa Google Maps ko yung na-research ko. Wow. Sarap naman dito. Tagaytay Laurel Road. Napipil ko yung lamig. Yung hampas ng hangin. Pero kampante naman ako na walang samaan ng panahon ngayon. Kasi dati pag lumalabas ako kung napanood yung mga last vlog ko, yung mga recent vlog ko, kapag lumalabas talaga ako medyo dumidilim yung panahon Pero ito tayo. Yung pupuntahan natin, kung napunta kayo ng ano yun? Yung sikat na pasyalan sa ano? Sa Talisay? Ay hindi, Talisay tuloy. Yung Fantasy World, ayun, di ko mahugot Nadadaanan natin, pero hindi tayo lalagpas ng Fantasy World. Hindi tayo lalagpas doon. Napakalayo bago tayo limiko. Medyo ilang kilometro pa pala bago tayo limiko dun saan. Takbuhan natin, nasa 50 lang. Tamang 50 lang tayo. Para hindi tayo maging kwento. Dadaanan pa natin dito yung Twin Lakes Ito nga yung Twin Lakes. Tapos dito ako nakain ng ng toasted, nabili ng toasted siopaw Uy, shit!
Lubak dito. Ito yung bilihan ko ng toasted siopaw. Ayan, sarap ng siopaw dyan eh. Lakas ng hangin. Grabe. Malamang ramdam dyan sa ano, ang lakas ng hangin sa mic. Ito, Amuyong, nadaanan ko na din yan eh. Kung di nyo pa napanood yung vlog ko dyan sa Amuyong, nandyan lang sa YouTube channel natin. Woohoo! Ayan, medyo malapit na tayong limiko dun saan. Ayun, oh, yun yung bridge eh. Tingnan natin ha. Hindi naman siguro sarado yung ano ngayon. Kasi malayo yung iikutan natin kung sa Tuy pa tayo iikot. Kasi binibigay ng mapa ano eh, iikot eh. Oh, galing ng Everest oh. May takip yung plaka. Wala namang NCAP dito ha. Tagaytay ito eh. Tagaytay na Sugbo na to eh. May papel. Galing. Okay, wala na tayo limiko. Di ba yung binibigay ng mapa, pinapaikot tayo sa ano, pinapalusong tayo sa sa ano, sa Nasugbo eh. Pinapadiretso tayo ng Nasugbo, no? Uy, sheesh! Siya sabi ko, lubak yung ano. Hindi naman siguro sarado tong ano. Ito. Uy! Ay, sarado. Bakit ganun? Pero temporary road closure due to series of slip along Jokno Highway. Okay. Pero ba may tumadaan na motor eh, oh. Kaya pala, bawal yung malalaki siguro. Ito pala yung road closure na sinasabi nila. Yung papuntang ano, sinara kasi yung Matarik nga pala dito yung ano. May mga nasira siguro yung ano dito, yung mga lupa. Pero hindi naman tayo aabot dun sa ano eh, sa may sira na yun eh. Kung makikita nyo sa mapa, kulay pula. So road closure nga talaga siya. Nung last time dito tayo dumaan, pero hindi tayo aabot dyan. Hindi tayo papasok dyan. Hindi pala dyan yung hinahanap ko. Road closure pala to. Pero pasensya na kung hindi naman tayo, I think, sumusuway sa ano. Motor naman tayo, tsaka hindi tayo aabot dun sa ano eh, sa papuntang Fantasy World. Dito lang tayo, malapit tayong kumanan eh. Kakanan tayo sa Madalunot. Parang ghost town, no? May mga nasira pa ano pala dito. Parang ghost town, no? Wala nga nadaan. Ay, ibig sabihin sarado din yung baba. Yung baba nito sarado. Ang nakakadaan lang dito mga taga dito lang din. Walang kotse oh. Para tayong nasa ano, ghost town. I doubt kung may makakasulubong tayong kotse dito. Meron pala, ayun oh. Kakasabi ko lang. Pahiya tayo dun. Ganda ng view dito.
Yung papunta pa lang sarado, papasok dito. Slow down. Right lane close due to slips 200 meters. Sarado. Sarado nga. Sarado. Paano tayo dadaan dyan? Madalunot. Puta, sarado pala. Ay, pwede yata motor eh. Sarado yung ano, joke no. Boss, pwede gumanon? Sumemplang ka? Pwede naman pala. Sumemplang ka sa buhangin? Pwede pala motor. Pwede motor, kaya lang 4 wheels. Daan-daan lang. Bawal ang 4 wheels. Okay, mabuhangin pala. Ayan o. Sarado. Ay, sira nga yung ano. Oh shit, sira nga. Damn. Grabe oh. Sira. Kaya pala sa mapa. Grabe yung sira sa ano. Joke no? Uy! Landslide Ben! Ay no, sira oh. Pwede motor. Makakasingit ang motor eh. Makakasingit ang motor. Hindi pwede yung mga malalaking sasakyan. Mga grabe. Kailan nangyari to, sir? Nung nag-uulan po yata. Nung tuloy-tuloy yung ulan, nakaraang linggo. Yung kay Emong? Itong ano lang. Ngayon ano lang, wala na si Emong? Kasi dumating yung bagyo, di ba? Nung tising lang ata to eh. Krising lang to? Nung tuloy-tuloy ng ulan. Grabe. Uy, shish. Delikado. Tagal yan. Matagal na palang sarado tong daan na to. Kinain yung ilalim mo. Nung wala ang bagyo. Nung krising lang. Parang tising lang eh no? Krising, tapos Dante, Emong. Krising yung malakas eh. Oo, nakakatakot oh. Motor lang nakakadaan. Oh, motor lang. Matagal-tagal to bago maayos. No, grabe. Nasira yung ano dun sa porta oh. Landslide dito. Hanggang dun oh. Buti walang bahay dito. Buti nandun lang. Nakakatakot yung lalim nito. Wow. Damn, delikado. 4 wheels. Ayan oh. Pwede daw ang motor. Kaya pala, yung mga sasakyan pala na nakasalubong natin kanina na bumabalik, sila pala yung tumagos doon. So since tayo, hindi naman tayo aabot doon sa ano, dito tayo. Saka ano, sa Madalunod kasi tayo dadaan. So kaya pala, yun pala yung nasira dito. Grabe yung ano ha. Kinain siguro yung ano, yung ilalim nun. Kinain ng lupa. Or nahukay. Kaya siguro nasira ng ganun. 4 wheels ang hindi pwede. Delikado yun, no? Ayan, malapit na tayong lumigo. Sumemplang para si tatay doon sa ano. Pero buti na lang nakakadaan ng motor. Advantage talaga ng motor ang ano,
yung makakasingit ka ng ganito, makakadaan ka sa ano. Yan, may mga 4 wheels na dumadaan. Sarado. Ay, may mga 4 wheels oh. Hindi makakadaan yung mga yan. Wala bang warning sa baba? Dapat naglagay sila ng warning dun sa baba eh. Grabe siguro yung tama ng bagyo dito. Ayan, kasakanan tayo dito. Ito na yun. Ito yung papuntang Fantasy World. Pero tayo kakanan tayo dito. Papuntang Taal, Lemery, Calaca City proper, Balayan. Ito. Ito na. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Sa ating goal. So yung battery percent natin ay 11%. 10%. Pag nakat to, magpapalit na akong baterya. Ahon din talaga dito. Ahon lusong. Grabe, medyo matarik-tarik din to ha. Ito yung Madalunot Road. Anong tawag dito? Madalunot. Kasang hangin. Woo! Mamaya babalik din tayo dito eh, pag pauwi. Pero nakakalusot naman talaga ang motor. Akala ko iikot pa ako sa ano, sa Tuy eh. Layo, iikot ako ng Tuy tapos papuntang Balayan. Lulusungin ko yung Nasugbu. Yung kahabaan ng Nasugbu. Pero layo ng iikutan talaga nila kung 4 wheels ang ano. Tapos pupunta ka lang ng ano, ng Balayan. Kung Balayan rekta, doon dapat. Pero kung papunta kang Fantasy World, ang layo ng iikutan mo kapag 4 wheels. So dito, napuntahan ko to dati. Last month, hinahanap ko kasi yung daan na yun. And mali pala ako ng nalikuan. Bago ako lumiko, magpapalit akong baterya para sigurado tayo. Kasi pangat naman na ano eh. Since mag-iisang oras na tong vlog natin or isang oras na, bago ako lumiko, magpapalit akong baterya. Nasa may ano tayo, Madalunot, part po ito ng Calaca. Calaca, Batangas. Buti na isama yung panahon. Probinsya talaga ano. Pasensya na kung puro harap yung nakikita nyo. Hindi ko mapakita yung point, yung POV ko na ano. Barangay Matipok. Hindi ko mapakita sa inyo yung view ko na nakaharap yung camera. Eh, wala pa tayong pambili ng ano eh, ng isa pang camera eh. Pag nagka-budget tayo, kundi talaga nawala yung isang YouTube ko sana eh, wala eh, move na tayo doon. May plano ang Diyos, naniniwala ako dyan. Okay, marami na tayong lumiko. Excuse me po. Ito, malamang sa malamang bihira nyo lang papuntahan to eh. Itong part ng Madalunot. Oh, grabe, tignan nyo. Ganda ng view dito. Oh. Yun yata yung bundok ng ano eh, bundok ng Batulaw. Taas. Batulaw. Taas ng bundok.
Etong weather na to, alam mo yung feeling na parang gusto niyang umulan, pero wala siyang mailabas na ulan. Kaya ganyan lang siya, oh. May isa pang tambayan dito, Barangay Matipok. Ooh, ganda dito. Tambayan. Ito tambayan, oh. Tapos sa baba, ano? Wow. May mga tambayan dun, oh. %3 na lang yung battery ko. Papalit na ako. Wait lang, bago tayo limiko. Exploration ng Batangas. Ito na yung pag-i-explore natin sa part ng Batangas na hindi masyadong naba-vlog. Okay, so nung dating pumunta ako dito, hindi ako dumiretso. Kumaliwa pala ako noon dito, kaya hindi ko siya nahanap. Dapat pala dito ako pupunta, kasi dito ako dumaan doon nung last time dito sa kaliwa papuntang Balayan yan, dire-diretso. Pero dito kasi, ito pala yung Barangay Balimbing. Dito pala dapat ako pumunta noon. So dito yun. Kasi kung sisilipin mo to sa Google Maps, yung huling update dito sa area na to ay around 2015. Walang latest dito, hindi pa nakadaan yung Google card dito So dapat bigyan na lang ako ng trabaho ni Google Ako na lang yung magmamap nito di ba? Okay na trabaho yun Google car, ikaw yung magmamap. Meron naman nun motor sa ibang bansa nakita ko yun So dito yung daan na yun. So tignan natin. We'll see kung dito nga yung pinuntahan ko 1 year ago. Mga January yun or February 2024. Etong dadaanan natin, may tagos din to papuntang Balayan. Compare doon sa kabila, sa Madalunot, meron din doon. Dito meron din. Kaso ito yung bihira dinadaanan. So dito, ano pa to? Yung gagawin natin dito ay parang exploration pa rin to, kasi hindi ko na matandaan talaga kung kailan yung huling daan ko So kakaliwa tayo dito base sa aking kalkulasyon. Dito sa Sagana, papuntang Sagana. Etong part na to, kung sisilipin nyo sa Google Maps, 2015 pa yung huling update. And hindi ko rin matandaan kung dito nga yung dinaanan ko noon, kasi 1 taon na So tignan natin kung ano. So base sa nakikita ko, kung sa research na ginawa ko, itong daan na to ay ganito pa rin pala. 2015 to 2025, ganito pa rin pala yung daan na to. Wala pa rin na bago. Barangay Makina, dito nga daw yun. Sa Barangay Makina nga daw yun yung lugar na yun. So tingnan natin kung dito nga. Exploration. Mafe-feel ko yun matatandaan ko to pag as long as madaanan ko lang yung magpapabalik ng memorya ko dito May humps. Parang feeling ko tama itong pinupuntahan ko. Basta madaming buko yun ay grabe yung view dito. Parang dito nga yung pinuntahan ko na yun. Feeling ko talaga dito grabe kaliwat kanan parang dito nga yun.
Wow, may mga bahay sa creek, sa bangin. Ayan, pababa. Feeling ko tama itong dinadaanan ko. O ano, hindi nga nabago tong daan na to. Sementado naman kasi siya, hindi na dapat siya isisemento ulit. Pero nalaman ko, usog ba tayo ng konti kung dito nga talaga yon. Papunta po itong barangay Makina ng Kalaka. Exploration. Sayang wala tayong drone eh. May daan dun. Pero hindi tayo dadaan dun. Pero may daan dun eh. Dun kaya yun? Hindi, dito tayo. Wow. Ay oo. Feeling ko dito nga yun. Tumaas lang yung mga ano. Oo, dito. Wow. Ganda. Basta natin. Naligaw na naman. Woo! Dito nga yun. Tumaas lang yung mga damo. Oo. Tumaas lang yung mga damo. Tapos may mga ano to. Anong ano to? Oo, dito nga yun. Puno ng ano, mais. Nagkaroon ng taniman na mais. Hindi nga nabago tong daan na to. Walang pagbabago. Ooh. Tinubuan na ng damo. Tagal ko rin hindi nakadaan dito eh. Ito yung pangalawang punta ko dito. May pare. Ano meron dito? Grabe, ang ganda ng view dito. Nakakatakot sa gabi dito. Walang ilaw. Walang poste. Ito nga yung sinasabi ko dati na may parang pabrika. Ay, airport. Ayun oh. Yun nga, yun oh. Doon oh. Yun yung sinabi ko na parang may airport. Oo, tatandaan ko pero hindi ko sure kung sa spot na to yun eh. Oo nga, eto yun. Dito na nga yun. Oo, eto. Dito mismo ako tumigil nun. Ipapasok ko yung clip ah. Eto yun. Eto yun. Yung may dala pa akong box sa likod. Eto yun. Kasi nabi ko meron dong ano. Parang may airport dun oh. Oh, me. Doon tayo galing oh.
Ito nga yung spot. Ito yun. Oh. Dito nga. Tama nga. Ito yung spot na yun. Mount Batulao. Ito. Pababa ng Balayan dito. Diretso yun na natin pababa, no? Since maaga pa naman. Grabe. Sarap mag-ride. Exploration. Kasi nung pinuntahan ko yung magka-summer, kaya kukunti yung damo. Eh ngayon kasi madami ng madami ng damo. Diretso na natin. Oo. Pababa. Pababa. Ay, grabe yung tarik. Ano to? 15%? Gradient? Pamunta na ng Balayan to eh. Pero sige, explore na natin. Woo! Tama nga yung dinaanan ko. Ito nga yun. Confirmed. Ito, hindi lang ako umabot dito sa part na to. Ay, feeling ko umabot din. Oh, feeling ko umabot din ako dito. Feeling ko lang naman. Walang dumadaan, ako lang oh. Exploration. Ito yung unusual route papuntang Balayan. Tingnan natin dito. Bihira mo may mapatpat ditong dayo eh. Mga taga dito lang ang malamang ang mga dumadaan dito. Pansin mo pag taga dito, sabihin pag walang helmet, taga dito lang yan. Ayun oh, sila madam. Madali mo lang madidetermine kung sino yung lokal sa isang lugar. Makikita mo naman kasi madalas sa mga napuntahan ko, hindi na sila nag-helmet. Hindi naman saya inaano ko yung wala silang helmet ah. Ako nga nakaabot na ako dito, tanda ko to. Umabot ako dito. Itong court na to. Oo. Hindi naman siya inaano ko na wala silang helmet. Yun lang napansin ko talaga kapag lokal sa isang lugar, hindi na nag-helmet. Kasi hindi naman sila lalayo, diyan lang naman sila eh. Mag-helmet ka lang naman talaga kapag lalabas ka sa main road, sa mga talagang may prone ka talaga sa madami ka makakasabay. Pero kung dito lang, kahit naman ako, pag nasa may subdivision lang ako sa amin, pag bibili ako, di na ako nag-helmet. Tignan natin tong daan na to. Hindi ko na diretso to nung 2024. Pero ngayon diretsohin natin. Pero hindi tayo aabot ng Balayan ah. Hanggang saan na lang tayo, yung sa paglabas dito. Parang Balayan Calaca. Balayan Calaca Paliko Road. If I'm not mistaken doon sa nabasa ko sa So dito
Patag pa rin naman yung daan. Oh shit. Kano pa kalayo? Ay, malapit no. 6 kilometers na lang mula dito, palabas na tayo. Makakalabas na tayo ng ano. Uy, school. I love MJs. Wow. Elementary school. Nakakamiss mag-aral, no? Salamat po. Anong nakalagay dito? Anong barangay ito? Barangay Makina. Oo, barangay Makina nga to. Barangay Makina. Parang hinati lang yung kalsada dito. Ayun. Parang dating ano to lupa lang tapos nilagyan nila ng ano, kalsada. Parang papunta na tong ano, Encantadia. Exploration ba ang hanap mo? Manood na kay Sobihit. Pwede ka rin sumama. Sama tayong maligaw. Tabid talaga Bergman, no? Full bar pa rin ako. Wala. Madali din nilang ma-determine na dayo eh. Mapapansin nilang dayo ka sa isang lugar kapag naka-helmet ka. Ganun lang yan. Umaahon si si Kido. Tapos kanan. Pwede rin kaliwa, pero yung pinaka is kanan. Walang daan dyan sa kabila eh. Ooh. 4 kilometers, 4.45 kilometers na sa main road na tayo, highway. Uy. May malupa din yung ano dito. Dito para talagang yung feeling na literal na parang probinsya. Although probinsya naman talaga ang Batangas. Ang tinutukoy ko kasi yung probinsya. Ako kasi yung province ko is Cagayan de Oro, Mindanao. Excuse me po. Yun talaga ang masasabi kong province. Tagal naman ang huling punta ko dun. Siguro mga 20 years ago. Mahigit. So, okay naman pala yung daan dito eh. Uy. Uy, grabe dito. Parang enchanted. Oh, grabe oh. Tignan nyo. Oh my gosh. Grabe oh.
Parang enchanted ano. Enchanted forest. Oh, parang ka nasa gubat. Lot for sale. Clean title. Parang gubat feels talaga dito. Dating gubat. Uy. May nagkutaroso. Gubat feels, ano. Probinsya feels talaga dito. Tabi-tabi po, tabi po. May ikiraan lang po. Anong barangay na to? City of Calaca. Welcome to Pantay proper. Pantay. Purok sa City of Calaca. Calaca. Grabe dito. Tapil ko yung gubat dun Gubat feels. Bihira ka na makakita ng ganong lugar lalo kung laki ka sa Maynila. Okay naman yung daan nila dito, simentado. 3 kilometers nasa main highway na tayo. Pantay. Barangay Pantay pala to. Barangay Pantay. Dito mais nga. Mais ang produkto dito. Ay, mais ano. Probinsya. Woohoo! Lapit na tayo makalabas. Okay din yung na-explore natin yung mga ganito yung mga hindi masyadong pinupuntahan or dinadaanan ng mga riders. Marela. Ano yung nakalagay? Welcome Sitio Marelia. Sitio Marelia. Uy, shit. Buti bumubusina si bossing. Ganun dapat. Bubusina kayo kapag alam nyong masigip yung daan. Matik na yun. Oy, may lubak. Yung iba hindi ginagawa yun Parang warning na rin, lalo sa mga gantong paliko Tapos isa lang yung kasya, alanganin. Pag malaki dala mo, busina.
Haba na ng vlog natin. Kung nandito ko pa rin hanggang ngayon, comment down below. Hashtag so be it. Ang haba na ng vlog natin. Ang tindi mo. Malapit na. 1.4 kilometers. Makakalabas na tayo. Ayun lang. Hindi kasya. Hindi kasya. Thank you po. Isa lang talaga kasya dito. Ooh. Ito na, palabas na to. Pupuntang highway na. Pag kumanan tayo, papunta ng Balayan. Mas kaliwa, papuntang Laurel. Lubak yung kabila. Dito na, palabas na to. Ito na yung Calacalemery Highway. Ayan, Calacalemery Highway. Pag kumanan tayo dyan, papunta na yan ng Balayan. Ito, papuntang Lemer yung kaliwa. So yan yung adventure natin. Comment down below kung na-enjoy mo ba yon. Yan, tumagos tayo dito sa Calaca Highway. Ayan, yung kabila dito sa likod papuntang Balayan. Ayan na yun, oh. Tapos papuntang Lemery. Etong ano natin. So yung next vlog natin siguro, kukuhanan ko naman yung papuntang Madalunot. Yung paakyat mula dito. So yun lang, maraming salamat kung umabot ka dito. Comment down below. Hashtag so be it para malaman ko natin na tapos po itong vlog natin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.